Ayun na nga. So ito si ma'am yung ginawa natin last 3 days ago. So sabi ko sa kanya, magawa man natin or hindi, kailangan niya check up in para makita ko kung nag-goods ba yung program natin doon sa kanyang transmission. So all goods naman, nabiyahe niya dito mag-isa. So nawala raw yung problem. Kaso just to make sure, pinalitan namin yung spark plug kasi hindi maganda yung yung spark plug niya. Tawag dito. May parang misfire na nangyayari dun sa engine niya. Napansin ko na yun bago pa lang niya dalhin dito to. So, ang nangyari kasi dito, kwento ko ulit yung nangyari kila ma'am. Pumunta silang Batangas. Pagpunta nilang Batangas, nagkakadyot-kadyot yung kotse, nag-shredding sila doon. Tapos parang naka-1-2 na lang daw, inuwi nila ng Manila. Yung problem na yun, natapos natin. Wala na yun. Kaso kasi, ang hinahanap ko na is, ba't lumabas yung cost na ganon? So, just to make sure, kasi ibabiyahe niya ulit daw ng malayo to, kaya pinabalik ko para malaman kung ano nang nangyari sa kanya. Battery. May lost communication kami nakita, saka low circuit voltage. So, baka kasi ang nangyari dyan, baka ang nangyari dito, nalobat doon sa Batangas pagpunta nila. Tapos, doon nawala yung mga program nito and everything at nagka-problema yung transmission. Kaya ngayon, iniskan natin ulit pagbalik ni ma'am. Pinapalitan mo na yung spark plug. Tapos, all goods naman, wala siyang problem. Dati puro pula yan. Anti-locking, okay. All goods, actually all goods yan. Kaso, request ko kay ma'am, kahit na spark plug lang yung pinalitan, just to make sure dahil nga babiyahe siya. Palitan na rin natin yung kanyang battery. So, hindi kami nagbabattery. Tumawag lang ako na nagbabattery. Sila na lang magkabit para, babae kasi si ma'am yung may-ari. So, para walang problem. So 14 volts yung karga niya today, okay naman, pero pag pinapatay kasi to, kumbaga yan, bumabagsak ng 12.7. Mataas pa rin naman siya, pero just to make sure kasi hindi namin alam yung history nitong tumaas. Nagpa-fluctuate siya, minsan 13, minsan 12, minsan 12.2 kanina mababa. So just to make sure kasi para maiwasan natin yung mangyari ulit sa kanya yung ganung senaryo. Kawawa naman kung mag-isa lang siya tapos magkaroon ulit ng ganong fault. Kasi pag nag-fault na yun ng ganon, may dahilan yun. May pulot dulo yun. So, battery lang yung nakikita kung saan siya nag-start. So, yun ang paano natin sa kanya. Palitan natin sa kanya. Spark plug and battery. Yung spark plug napalitan na namin. Yung langis niya okay pa naman. All goods. Eto lang talaga. So, natin. Scan ulit natin to. Wala naka-on. Ganda pa ng EcoSport niya. Iniisipan niya to ibenta nung nakaraan, sinasabi niya. Sabi ko, ma'am, maganda yung EcoSport niyo. Bro, mo kita na sana tayo doon, kaso lang. Pinupursue ko siya na wag ibenta. Kasi ganun din, baka makabili lang siya ng may problema na unit. Lalo na sa sakit ulo niya. At least ito, kabisado natin yung nagiging problem niya. Saka, nasolusyon na naman, kumbaga, para hindi na siya gumastos. So, all okay. Ako patay kasi kanina. So, tingin ko okay pa. Kanina ngayon 13, kanina na 12.2, galing siya sa malayo. So nagpa-fluctuate yung baterya nito. Tumataas to kapag ino-on niyo yung makina. Syempre kumakarga yung sa alternator niya, nagiging 14. Pero wala kasi ako ibang maisip kung bakit siya nawala sa program Yun talaga sa battery niya. So kailangan pa na. Saka nung pinoprogram pala natin to, ayaw pumasok ng mga program namin kasi nagpa-fluctuate yung battery. Sinasabihan niya yung computers namin na lowbat. So yan, all green, just to make sure battery talaga para mawala ang ating agam-agam kay ma'am. At siya ay alis daw. So yan. Ayun lang muna. Intayin lang natin yung battery, kabit natin, tapos ready to go na to si ma'am. Yung langis naman, okay pa naman, tinignan ko. Maayos pa yung langis niya. So, yan ang kwento ni EcoSport Blue, and natapos rin ang kanyang problem. Meron na siyang check-up ngayon dahil gusto natin makita kung yung pala kasi nito, transmission, due na to talaga for tawag dito, replacement ng clutch. Ang tinakbo lang nito 22,000 mileage kasi napakatagal na nito gamit.
Kaso bago tayo pumunta ron, medyo mahal yun. Doon muna tayo sa list, list na hindi siya gagastos. Okay? Pero sinabi ko naman sa kanya na if ever magkaroon ng issue ulit na ganun, kailangan talaga natin ibaba yung transmission nito at gawin. Kasi nga, baka sliding na yung clutch na at palyado na yung mga shift part. Pero wala namang code na lumabas na ganun. So all goods. So ito, palit na tayong spark plug. Temperature naman, okay. So tara, pakawalan na natin to. Hintayin na lang natin yung baterya. So thank you guys. So yan na si madam. Laki na natipid niya. Pero hindi naman yan about dun sa natipid. Tumatawag sa kanya yung shop na nag-offer sa kanya ng 200,000. Kinakamusta siya. Hindi niya raw sinasabi na okay na sir, gawa na. So yan, at least goods. Babae kasi. So syempre alam niyo na pag ganyan. Tulungan natin kasi 200, mayaman na yung gagawa niya. Ang ganda ng unit niyo. Diba? Ganda-ganda ng unit niyo. So meron tayo ditong Fiesta, dumating lang, di natin unit. Kamukha ano no? Kamukha nito. Dumating lang si sir. So problem niya is malfunction yung transmission. Ganda pa yung unit niya. So ito, hatol na agad dito is tawag dito, baba ng tranny. So bago siyang baba ng tranny, gawin muna natin TCM niya. TCM problem to. So wala namang code yung kanyang internal. So update natin yung TCM niya. Gawin natin, test drive natin. Laking tipid na naman niya. So hindi naman, parang yun yung lowest way kasi para tumalon ka agad dun sa mas mahal na fault. So sira din naman yung TCM. Why not gawin muna natin yung TCM, then saka tayo mag-start doon para hindi mahal yung fee niya, diba? Pogi. Si Jared, what's up? What's good? What's good? Ito yung Fiesta namin, binili ito noong January, napakatagal na. Napakaganda pa rin ito, no? All goods. Parang sa bagong driver, expected mo, durug-durug na agad. Yung nakabili kasi sa amin ito, sila sir, sila ma'am, new driver. Pero ang alaga nila sa kotse, kita nyo to, 2012 model to pero napakatibay. Wala lang, visit lang sila kasi papapalit sila ng, syempre nga ngayon, medyo mainit na masyado yung panahon, medyo tumataas daw yung temp, lumalagpas ng 105 sa certain degree niya. So hatol natin dito, palit tayong radiator para bumaba yung kanyang temperature. Hindi naman siya overheat pero syempre maalaga nga sa kotse, so tara gawin natin. Pupunta daw ata sila Pangasinan kasi. Pupunta pa sila Pangasinan. So para walang kaba, di ba? Ganda ng tibay, ganda nung idling, ganda nung tranny, all good. So ito yung nabili sa atin ng January. So biruin nyo, mabalik sa atin para na lang sa PMS and everything. Pero enjoy na enjoy sila gamitin, kaya all goods. All goods. So dito na tayo sa program natin at maraming papagawa. EcoSport to, sila sir, galing pang Batangas yan, masugid. So pinagawa nila lang, hindi magawa eh. So dali-dali, hinugot lang namin yung sensor, tapos na. So, dahil pa ng pinanggalingan nila. Next time pag ganyan guys, message na lang kayo sa page pag matutulungan namin kayo. O di, message lang kami, baka mamaya madali lang para hindi na kayo bumiyahe. Okay, so thank you. Walang bayad dyan kasi napakadali lang no, lalo dapat bayaran. Thank you very much. Patapos na tayo rito, wala yung check engine, so makukuha natin itong blue na Fiesta. Sana mag-okay siya para all goods tayo. Okay, so program na natin, tignan natin kung mag-all goods. $14x14. Taas pa. So all goods na si sir, yun na si sir, good ba yun na si sir. Ang tipid niyan. And malaking sukat ng clutch niya. PCM pala naging problem niya. So update PCM, saka reprogram. Tinest drive na namin ng Araneta, all goods. So kumain na tayo. Gugutom na tayo, hindi pa tayo kumakain. Daming tao kanina. All goods. Sir, okay na? Okay na. What's good guys? Dito tayo ulit sa GTA Cars. Ayan. So meron tayong client dito, EcoSport Trend, EcoSport na blue Trend. So sila sir, eto sila sir. Ayan po. Ayan, sila sir galing pang Batangas. Ang issue lang nito kasi, ang unang issue niya is yung boot sensor dito sa hood. So nag-a-alarm daw doon.
So pinaayos na nila, sabi nila para daw hindi lang alarm ng alarm sa loob ng kotse. And then, naayos naman. Kaso, ang problem doon is tinanggal lang yung sensor. So, ang naging issue nila is after 5 to 10 minutes, pag nakapag-park na sila, nag-a-alarm yung kotse nila. So, meaning na nadedetect pa rin yung kotse na nakabukas pa rin yung hood. Kaso, wala na lang lumalabas doon kasi wala na nga yung sensor. So, ayun, kinabit natin yung, binigyan natin ng sensor sila sir dito. Tapos, tinanggal na lang natin yung alarm. Kasi medyo hassle nga naman kasi mga alarm. Galing pang Batangas sila sir, tapos di natin silingil. Ito na lang, vlog na lang. Yan sila sir. Ford EcoSport Trend, color blue. Dami na nating blue dito, clients. Pakalayo pa ng binyahin nila sir para lang ipatanggal yung alarm. Huwag natin silang singilin kasi syempre talo na sila doon sa biyahe. Thank you. Tapos na. Ito, Ford EcoSport, yung alarm niya pinatanggal natin. Tapos all goods na. Sir, okay na sir. Tama na kayo sir. Sir, okay na. Bali yung sa okay na yung sir. Wala nang simulan. So, syempre, layo pa ng binyahin niyo sir para dun sa Babalik na lang kami dito sa pang PMS na lang sir. Okay. Thank you sir. Thank you po. Ingat sila sir. Ford EcoSport. Thank you. Nagalag sir. So may dumating na naman sa atin. So ito galing pa malayo. Pero nagpa-sked sa amin to. Tinanggihan na sa kasi. Saka grabe daw yung init. So nakita tayo sa TikTok naman. Hindi naman sa FB. So napalitan na yung ECV valve nito na bago. Yung luma niya. Yan. Oh, luma niya. Tapos charge tayo ng Freon. Tignan natin kung lalamig. Siyempre bisitahin natin si Boss Aljon. Siya ang magte-test. Ano, game na? Ito, pumuha pa tubig. May tubig pa talaga. Shoutout ka muna dyan. Shoutout po sa mga followers natin walang sawang sumusuporta. Thank you po sa inyo lahat. Ba't ka raw may damit ngayon? Ayan na po ako sa inyo. Yan, yan sinasabi ko. Ano, game? Game. Sir. At lumamig na nga guys. Para nang ang sisipunin. Yan, meron na. Maliligaya buhay na ni sir ngayon. Kasi yung lamig na. So all goods. May dumating pang echo yung color blue. Sila sir, papaprogram yata yun kasi malfunction. So tapusin muna natin itong mga ito. Sabi mo, lamig? All goods, 101%. Ayaw daw sa kasa gawin. Ayaw daw sa kasa gawin. Sa bagay kasi, compressor talaga sila rin eh. So, sa atin kasi, kumbaga kaya ako tinuro dun sa iba para makamura sila. Problema, ayaw rin gawin dun sa pinagpapagawa nila eh. So, kawawa din yung may-ari. May means naman sila magpagawa eh. Ayaw lang talagang gawin. So, at least yung gawa niya. All goods, ganda. So, ayan si sir, all goods. May demo si Joseph eh. Konting ano lang dyan sir, konting dun lang. Wala na, parado na. Demo ng Redito. Pero sir, sigurado ko, eto na lang yung natutubigan dyan. Kasi eto lang yung malinis. Eto marami na. Nai-stack na dito yung tubig. Kita niya naman eh. Demo si Joseph. Kaya after 2 years dapat magpalit na talaga dito. Siraman ng So tapos na to si sir. Alis na siya. Goodbye Eco. Next tayo. May pasunod to. So release na rin tayo ng itong 2 unit. Goods na yung radiator nito. So ito labas na. Tumagal lang ito mga 1.5 hour. Ngayon sobrang talas ng lamig. So all good. So bye bye sir.
Ingat po. Ay. Thank you po, ma'am. Ingat po. So mukhang sold na rin yung ating Geely Boy. Geely Boy. At ang bumili ay naka-Geely din. Kita mo naman, kita mo naman. Yan ang ating aura for today. Geely Boy. Sleeping Geely, Geely, Geely. Pagod na kami. Wala kang merienda.